Eto na ang agila. Lumilipad na. Nako, dali kayo dyan. O, alam mo ang agila, pag nadagit ka niyan, tapos dinala ka sa teritoryo niya, di ba anong style ng agila pagka nanguhuli sila? Huhuliin nila, tapos dadalhin nila sa mataas na lugar kasi yun ang teritoryo nila eh, sa mataas na lugar. Tapos ilalaglag. Paglaglag mo, wala ka nang magagawa. Yari ka na. Tapos doon ka kakainin. Eto na, eto na, eto na ang agila. Nako, sino sa inyo ang masaya? Taas ang kamay. Alam ko marami nang napapraning ano. So pag-uusapan po natin ito. Breaking news. BP Sara hindi mag-a-attend ng SONA. Eto na, eto na. Sabi ni Diosdado Ponla, yari na ngayon na ang kuting sa norte. Naku, baka mamaya. Baka mamaya. Hindi, kasi ganito yan ha. Mamaya may naninervyos na naman dyan. May magpupulburon na naman. Kasi ganun eh. Pagka mga tao nininervyos, nagpupulburon, di ba? O, Candelaria Nerviol. O, ang gagawin ng agila, dadamputin yung kuting. Dadalin sa mataas na lugar. O, wala na. Pag dinala mo yan sa teritoryo, sa taas, mataas na lugar, wala na magagawa yung kuting. Pag nilaglag mo yan, patay. Aalisin mo dun sa mga kasamaan niyang sekretary na mga balasubas. Ay, nako, yari na. Yan na, yan na, yan na. BP Sara Duterte. Alam mo, gumaganda si BP Sara, ha? Lalo siyang gumaganda. Alam mo, BP Sara, bad shot ka. Ang dami na namang may insecure sa'yo. Ito pala si BP Sara, habang nagagalit, lalong gumaganda, no? Jeb Rivera, shout out sa'yo. Pakinggan natin ano sasabihin ni BP Sara. No. Yan na, ang liwanag. A-attend ka ba sa SONA? No, palakpa ka naman dyan. Manual yan, ha? O, manual. Ha? O, a-attend ka ba sa SONA? No, Mario Meres, shout out. That is a big statement. Tapusin muna natin, ha? No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ayun. Attend ka sa SONA. Attend ka sa SONA. Ang ganda talaga ni BP Sara. Ito, big, this is a big statement from BP Sara. A-attend ka ba ng SONA? Hindi. And I'm appointing myself as a designated survivor. Oh, matindi yan. Sige, pag-usapan natin yan at gusto kong bigyan ng komentaryo. Una sa lahat, alam ko, babanata na naman ito. Nung mga bangag vloggers, mga ensimada vloggers, dahil wala sila ma-content kay Marcos. So, syempre, tatawid sila kay Duterte. Eto ngayon ang content. Eto ngayon, dito sila magkaka-views. Iko-content nila to. At malamang-lamang ang sasabihin nila dito, ano ngayon? Di wag kang umattend ng SONA. Diba? Sino ka ba? Hindi ka naman kailangan doon. Posibleng ganyan na naman ang komentaryo. Uunahan ko na, ha? Kasi alam mo itong mga to, ida-downplay nila ito. Kasi kadalasan ang mga bangag vloggers, mga ensimada vloggers, they are clueless. Yung iba, clueless, sadyang tanga. Yung iba naman, nagtatanga-tangahan, ida-downplay nila. Okay, puntahan muna natin yung mga clueless. Hindi nila alam na this is not just about not attending SONA. This is a very big statement coming from the Vice President. At eto na yung matagal na inaantay ng mga DDS. Kaya hindi yung, ano ngayon? Kung hindi ka umattend, hindi wag kang umattend. Matutuloy naman ang SONA kahit wala ka. Wala ka namang pakinabang doon. Tahimik ka lang naman. Hindi naman ikaw magsasalita. Presidente naman ang magsosona. Oh, di ba? Hindi po yun. Talagang sadyang bobo lang yung iba at yung iba nagbobobobobohan ng mga bangag vloggers, ililigaw nilang issue. Hindi po yun ang issue. Eto na po, humanda na po tayo. Mga kababayan ko, mga manunood dito, mga dati ng DDS, mga bagong DDS, mag-ready na po kayo. Eto na yung matagal nating inaantay na gumalaw si BP Sara. Eto yung
Dahilan, bakit tahimik din kami minsan? Kasi pag hindi gumalaw si BP Sara, walang mangyayari. At ayaw namin na mayroong uupo dyan na hindi naman Duterte. Kasi ganyan din yan, kampi-kampi lang yan. Nagbabalambingan lang yan, nagbabalat kayo. Pero pag gumalaw ang Duterte, pag gumalaw ang BP Sara, gagalaw tayo. Tama. Kaya eto na gumagalaw. At etong statement na hindi pag-attend ng SONA, this is a very, very loud shout na I am against you, Marcos, that this is a war. Sabihin man niya ng diretso or hindi, mga tarantado kayo, bakit nyo binababoy ang Davao? Kaya alam mo, ito si BP Sara, ito hindi pala salita. Pero tatandaan ninyo, lahat ng sinabi nito bakat. Tambalos-los, bakat. Bangga, bakat. 3 Duterte, tatakbo sa Senado, bakat. Designated survivor, bakat to. Antayin ninyo, magtatagal yan. Pag-uusapan niya ng mga pink na laos, mga dilaw na laos, at saka yung mga kinakain ng suka nila, kinakain ng tae ng pula, na mga dilawan, ito ang magiging topic. At ang mga pula, ito rin ang magiging topic. Lalo manggagalaiti yung mga insecure kay BP Sara. Sabihin, no? Ay, layuan mo si Marcos! Oh, galit ka nang, maganda ka pa. Kami mukhang kokak. Ay, sino ba yung kokak? Kasi ang dami nagbabanggit sa mga live ko na kokak-kokak. Sino ba yung kokak na yan? Kaya nga Mario Meres, gagalaw na si Super Inday. Kaya nga po, tinatawag ko kayo. This is the time na maging aktibo po tayo sa social media. Dahil gumagalaw na yung leader. At ito ang pinagkaiba ng DDS sa pula. Kasi ang pula, walang totoong leader. Ang pula, lider-lideran lang. Kaya maraming epal sa ilalim. They have a weak leadership. Epal-epal sa ilalim. Kaya kita mo, wala silang direksyon. Sa atin, meron tayong real direction. And the only direction of DDS ay Duterte. We don't want anyone but Duterte leading the way. Kaya ang bida sa maisog, Duterte lang. Yes, syempre lahat kailangan. Kailangan sila Atty. B, kailangan sila Atty. Roque, kailangan lahat ng speakers. I'm not saying na hindi po sila kasali. What I'm just saying, if hindi ito lead ng Duterte, wag na rin. Kaya nga sinasabi namin paulit-ulit, ang maisog ay lead by Duterte, wag na po nating kontrahin. Suportahan na lang natin ang Duterte, wag nating gamitin ng Duterte kasi ang bida lang dyan ay Duterte. So let's just follow the lead dahil we have a real leader. Doon naman sa galing sa mga walang sariling leader na ngayon ay nasa DDS na, welcome po kayo. Pero iba po ang galawan ng DDS. Ang galawan po ng leader ng DDS ay sumusunod lang sa mga Duterte. So, andito kami sa likod mo, BP Sara, and susundan namin ang yapak mo. At kami ay tunay na tuwan-tuwa. At mabigat tong sinabi niya, I am a designated survivor. Tatandaan niyo po, sinabi din ni Marcos yan. Siya ang designated BFF ni BP Sara. O anong ibig sabihin doon sa mga kaedad ko na medyo hindi na naiintindihan yung BFF? Tandaan niyo, sinabi ni Marcos yan, ha? O, ako ang designated BFF ni BP Sara, ibig sabihin nun, best friends forever. Sinabi ni Marcos yun. Siya daw ang designated BFF. O anong nangyari? Meron bang best friend na iniiwan mo, pinakain mo sa Kongreso, sa Kamara itong si BP Sara? O, binababoy ang Davao? Yan ba ang BFF? Hindi ba katraidoran yun? O, tinulungan nyo ba si BP Sara? Wala di ba? Pinagtulungan sa Kamara, ano kayong mga klaseng lalaki, pinagtulungan nyo babae. BFF, hindi nyo sinuportahan, pinakain nyo sa Kamara. Yan ba ang BFF ngayon?
Designated. Siya na po ang designated survivor. Ha? Ano po ibig sabihin nito? BP Sara, hang in there. Nasa likod nyo po kami, mga tunay na DDS, dati pa man. At mahaba pa po ito. You need to survive until maipanalo natin ito. Kasi na-survive niya yung kaplastikan, katraidoran ng 2 taon. Tandaan nyo, hindi magiging presidente si Marcos without BP Sara. Tandaan nyo, at alam kong alam yan kahit na mga ensibada vloggers na mga sagigilid vloggers na nakaasa sa views ng mga trolls. Alam namin yan. Alam namin na alam nyo yan at alam namin yung viewers nyo mga trolls. Nag-survive doon si BP Sara. Pinalapa sa mga patings, mga buhaya sa kamera, nag-survive si BP Sara. Trinaydor si BP Sara, pinakitaan kayo ng maganda, pinalibing ng tatay niya, yung tatay nyo. Nag-survive si BP Sara. At eto ang sa tingin ko, kapit lang BP Sara kasi mas marami ka pang kaharapin. Ngayon, ang ginagawa kay BP Sara ay personal attack. Maraming salamat, Josephine Pabua. Thank you po. Marami pang atake ang gagawin kay BP Sara. Ha? Kung sakaling swertihin sila at umabot sila ng 2028 na wag naman sana pero hindi po tayo nagtatawag ng revolusyon. Pero sa akin, and ewan ko masyadong matagal ang 2028, no? Pero kung swertihin man sila, okay lang yon kasi yan ang tinadhana ng Diyos. No? Pero kapit kayo BP Sara kasi hanggang 2020 possible aatakihin at aatakihin ka. You need to be a survivor. Kailangan na kakalkalin ng pamilya mo, personal mo, etc. etc. Kapit lang. Nasa likod nyo kami ng mga DDS at handa kaming tumulong. Pag sinabi mong sugod, sugod. Pag sinabi mong upo, upo. Pag sinabi mong kalma, kalma. Pag sinabi mong iboto si Marcos, hindi. Yan. Hindi na tayo papayag dyan. Pag sinabing iboto si Amy Marcos, hindi. Hindi na. Ako, meron lang akong tanong. Meron akong tanong sa inyo dito. Ayoko po kasing magbintang. So, wag po kayong maniniwala kay Coach Oli. Kayo na lang po ang magsaliksik. Kasi meron po tayong nakikitang ibang mga vloggers na ngayon ay putok na putok ang kapalpakan ni Abalos. And yet, hindi binabanatan si Abalos. Medyo nadududa ako doon. Okay lang kung ensimada vlogger yan. Alam naman natin, mga tanga talaga yan. Alam naman natin kung yan ay mga dugyot vloggers, bangag vloggers, okay lang yun, naiintindihan natin. Pero yung mga DDS vloggers na hindi binabanatan, hindi binabanatan si Abalos, medyo nakakapagtaka po yan. Ako po ay nadududa dyan. No? Ayoko po magbintang. Kaya po gusto ko, ganyan po namin tinuturuan ng mga viewers ng Banateros, mag-research po kayo ng sarili ninyo. At kayong humusga. Bakit nga pala sa ginawa nitong si Abalos, sa ginagawa sa KOJC, sa ginagawa sa SMNI, nitong si Abalos, tahimik ang ibang DDS vloggers. So kayo na po mag-observe. Ayoko pong pakialaman yon. Ayoko pong magbintang. Obserbahan nyo lang. Isa pa. Meron ding mga DDS vloggers na nakakapagtaka. Bakit hindi binabanatan si Amy? Sa katunayan, Amy supporters lang. Ako naman ay nagtatanong lang. Medyo naguguluhan ako. Okay lang kung maka-Marcos yan. Sa katunayan, yung mga bangag vloggers nga, yung mga ensimada vloggers, binabanatan pa si Amy. Totoo yan.
Kaya ako naguguluhan, ang DDS vloggers, hindi binabanatan si Aimee. Ang bangag vloggers, binabanatan si Aimee. And si Mada vloggers, binabanatan si Aimee. Anong nangyayari sa atin? Hindi po ba kayo nagtataka ron? Then again, ayoko magbintang. Kayo na lang ang magsaliksik. Sino-sino yung mga hindi bumabanat kay Abalos. Pangalanan mo, host. Hindi po, kayo na bahala. Kasi hindi naman ugali ni Coach Oli na atakihin ng personal na gawain ng mga vloggers. No? At saka gusto ko, kayo mismo ang makadiskubre. Kayo mismo mag-research. Tanungin ninyo, sarili ninyo. Bakit itong vlogger na to hindi binabanatan si Aimee? Bakit itong hindi binabanatan si Abalos? Mas mabuti pa yung mga Ensimada vloggers, binabanatan si Aimee. Oo, nauunawaan ko, kailangan natin. We need addition. We need mas marami na maidadagdag sa kampo natin, mas okay. Okay yun, naiintindihan ko yun. Gamitin natin yung mga binabanggit ni Aimee Marcos. Pero yung pinasusuportahan pa si Aimee, medyo kaduda-duda na yun. Ayoko sabihin na sila ay nabayaran. Nakakapagtaka lang. Nakakapagtaka. Lalong-lalo na, tatandaan natin, etong pag talagang hindi umattend, at ako'y naniniwala hindi a-attend ng SONA si BP Sara, iyan po ay maliwanag na linya na. Linya na yan. It's either sip-sip ka kay Marcos or hindi ka sip-sip sa mga Marcos. Sip-sip ka sa Uniteam o hindi ka sip-sip sa Uniteam. Maliwanag na linya, hindi ka na pwedeng nasa gitna ngayon. Ngayon, pag sumama ka sa Uniteam, gaya ni Aimee, ibig sabihin, yan po ay lantarang linya. Hindi totoong nakasuporta yan sa Duterte. So antayin natin. Diba? Antayin natin, hindi ba talaga atin ng SONA si BP Sara, which I believe. Mag-Uniteam ba si Aimee? Which I believe also. Tama yung sinabi ni Jeb Rivera, mga gagamit yan, din yung DDS kuno na yan. Diba? Linya na po kasi yan eh. Hindi ka na pwedeng bumabad sa gitna. Hindi na pwedeng pabakla ang desisyon mo sa buhay. Ito po, hindi ko inaatake ang mga bakla. May mga kaibigan tayong bakla. Ang ibig ko lang sabihin, yung parang, ano ka ba? Babae, lalaki, pula, dilaw. Ano ka ba? Hindi na pwedeng nasa gitna ka. Pag nasa gitna ka, sa panahon ngayon, balimbing ka, ginagamit mo lang ang taong bayan. Sa balita, si Boying, Abalos, Tambaloslo, Senator Aimee at mga sipsip Senado, Congress ang hindi punta sa SONA. Hindi ko po alam. Wala akong pakialam kung pumunta sila o hindi. Ang pakialam ko po dito, ang Vice President hindi pupunta. At napakagandang balita na po yan. Nakikita na natin ang leading ni BP Sara. Tandaan po natin na budol to si BP Sara. Hindi ko nga alam kung anong nakain nito. Bakit siya nag-decide? Dahil we were expecting na siyang tatakbong presidente. Bigla siyang nag-vice president na pwedeng presidente na sana siya ngayon. Pero tapos na yun eh. No? And alam ko, sa mga ginagawa ni BP Sara ngayon, lalo't sinabi niya yung sarili niya designated survivor, gising na po siya sa katrayduran na ginawa sa kanya. So, ito ay dapat ipagdiwang ng mga DDS. Dapat na nating ikahanda ito. Antay-antay na lang po tayo sa mga galawan ni PRRD. Baka nga, next week. Baka lang naman. Abangan nyo na lang yung mga pictures. Baka nga next week may meeting ang Banateros sa isa sa mga Duterte. Baka lang naman. Ha? Baka lang naman, huwag kayong maingay, kakaunti lang naman ang nanunood. Oo, mas maraming nanunood kay Coach Oli sa replay. Huwag nyo na ikwent. Baka lang naman, ha?
Oh, so ready lang tayo, ha? Abang-abang na lang po tayo sa pictures. July 19 na next week, coach. Ay, oo. Sabi dito, hindi na magtatagal iyan si Marcos at Amy, malapit na. Ano eh, bakit? May sakit po ba si Amy? Ba't hindi na magtatagal? Alam mo, nagkamali talaga si Marcos nung nagsalita siya. Kasi alam nyo, before, di ba? Pwede mo sabihin na ito'y galawan ng asawa niya, ito'y galawan ng mga sekretary niya, ito'y galawan ng kung sino, hindi niya alam. Di ba? Pero nagsalita si Marcos na nagmistulang spokesperson ni Abalos, etong nangyayari sa Davao, etong nangyayari sa KOJC, etong nangyayari sa SMNI, ay utos ni Marcos. Kung hindi man niya utos, to the very least, may go signal niya. Kasi nagsalita siya eh. Nagkamali si Marcos at nagsalita siya dyan. Talaga. Pero sa atin, very good yun, nagsalita siya. Dahil nahuli yung isda sa sarili niyang bibig. Talagang ito si Marcos, tuwing magsasalita, palpak ang lumalabas sa bunganga. Joyce, sabi niya, laban mga ka-DDS, pag-asa ng bayan. Yes. Kami, Duterte lang. Kung hindi lang Duterte, wag na oy. At saka, syempre, yung mga tunay na supporters ng mga DDS. So, mag-iingat na po tayo, ha? Kasi, nakikita natin na nagsasalita na si BP Sara. Abangan ninyo, nagsalita ako ngayon. And this will happen. Sa mga moderators ko, pakitandaan tong sasabihin ko. Kasi balang araw, ibabalik ko to. At sasabihin ko to, I told you so. Nagsasalita na si BP Sara. At nararamdaman na nila, aatake na si BP Sara. Abangan ninyo ito. Maraming mga vloggers, journalist, politiko na magsisibalimbingan na. Okay? Especially mga vloggers. Abangan nyo itong sinabi ko, pakitandaan sa mga moderators at isupalpal ninyo doon sa mga lilipat at babaliktad. Kasi may mga ganyan talaga. Kung asa ng views, nauso ang BBM, nandun sila. Nauso Duterte, nandun sila. Duterte. Nauso, Duterte sila. Nag-BBM, BBM sila. Tapos nag-Duterte, Duterte sila. Nauso Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy sila. Sabi, yes coach, July 11 is the date, designated survivor is the word. Yan ha. Pakitandaan ninyo. Kasi, mag-iingat po tayo dahil habang palakas ng palakas ang mga Duterte, habang palakas ng palakas ang DDS, we are in danger of attack inside. Atake sa loob. Ibig sabihin, merong gagamitin at gagamitin ang Duterte sa kanilang political agenda. Mag-iingat po tayo doon. Gagamitin at gagamitin ng Duterte for their personal views. Mag-iingat po tayo doon. Ay ano Coach Oli kung bumaliktad? Okay lang kung sincere. Wala namang problema doon. Kung sincere talaga sila. Pero meron talaga mga personalidad, mapa-politiko, mapa-vloggers, talagang palipat-lipat kung asaan ang agos. Halimbawa, dati sinuportahan si BP Sara. Sobra, kung pwede na lang, himurin ang puwet ni BP Sara. Ngayon, binabanatan pati pamilya ni BP Sara. Personal attack na kay BP Sara. At tandaan nyo to, pag upo ni BP Sara, babaliktad din mga lintik na vloggers na yan at sisip-sip na naman kay BP Sara. Especially yung may mga kaso. Kaya ang ibig ko lang pong sabihin, mag-iingat po tayo. Hindi ko sinasabing wag nating tanggapin. Tanggapin natin kasi mas marami tayong kaalyado, mas maraming supporters ng DDS, okay yan. But be very careful sa mga mangga. Tandaan ninyo, Sara herself
nabudol ng mga mangga. Now, habang palakas ang DDS, ang punto ko po, be very careful. Papasukan tayo ng mangga na mayroong personal agenda, may political agenda, may viewers agenda, etc., etc., etc. Ha? Sinasabi ko sa inyo, check their records. Mga mangga ba yung mga yan? Sabi ni Gilbert, markahan ko na. Markahan nyo. Markahan ninyo. Maraming lilipat. Abangan ninyo to sinabi ko. Kaya nga pinapatandaan ko sa moderators eh. Kasi minsan ako mismo nakakalimutan ko kung kailan. Sa aking editor, i-cut mo ito. Kasi isusupalpal ko sa kanila, I told you so, babaliktad yung vlogger na yan. Babaliktad yung politiko na yan. Sabi dito, Marcos BBM talaga, pinanindigan na talaga niya ang pagkabangag na walang talagang utang na loob. Gagong BBM na yan. Alam mo, kalma lang tayo. Kasi ako'y naniniwala, ang taong hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Pride is a very serious sin. Malupit na kasalanan yan. Ang pride po ay mas malupit pa para sa akin kaysa cancer. Dahil pag ikaw ay may pride, pag ikaw ay mayabang, antayin mo lang. You are a walking time bomb. Wala akong nakitang nagyabang, masyadong ma-pride nang hindi ibinagsak ng Diyos. Observe ko po to even sa sarili ko. Kaya ako I always see to it that I check myself kung ako ba yumayabang. Ayoko pong yumabang dahil alam ko kasunod nun bagsak. Kaya wag po kayong mag-alala doon sa mga traidor. Wag kayong mag-alala doon sa mga walang utang na loob. Pinagbibigyan lang ng Diyos yan para makapagbagong buhay pa. Pag hindi makapagbagong buhay yan, at the designated time, babagsak yan. For whatsoever you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. So kalma lang tayo, patas po ang hustisya ng langit. Kung mali at pangit ang hustisya sa bansang Pilipinas, may hustisyang sapat, tama, balanse ang hustisya ng langit. Umpisa na yan, Coach. Yes, umpisa. Kaya tulong-tulong na po tayo ha. Doon sa mga tunay na DDS, hindi po ito para husgahan ng iba. Bagamat tayo ay magtulong-tulong nang sa gano'n na hindi tayo mag-explode. Mag-implode. Yan ang masakit implode. Yung sasabog tayo galing from the inside. Tandaan ninyo, ang unity team, bakit nawasak? Hindi dahil nagdadadada kami, dahil sinisiraan namin, dahil hindi binubulgar namin yung hindi magandang gawain ng unity team. Hindi. Nag-implode. Sumabog sila from within. Sila nagsiraan. Sinira nila si BP Sara. Yan po ang iingatan natin sa paglakas natin. Kaya dun sa mga tunay na DDS, sinasabi ko po sa inyo, magtulong-tulong tayo. Kasi kadalasan, sumasabog ang matinding grupo, matinding samahan, matinding asosasyon from the inside. Pag nagkanya-kanya na tayo ng agenda, pag nagkanya-kanya na tayo ng pangarap, hindi na iisa pinaglalaban natin, nagyayabangan na tayo, nagkaka-pride na tayo. That is very dangerous. Lalo na, it is very easy na papasukan tayo na kunwari kampi sa DDS, yung pala hindi naman. Nag-DDS-DDSan lang. Na pag tiningnan mo yung track record, talaga namang paganon-ganon. Kaya nga yan ang pinaalala ko sa inyo. Magtulungan tayo. Paki-check nyo paganon-ganon ba yung tao.
'Di ba? So, ibig sabihin hindi porket hindi dati DDS, hindi 'yun ang ibig ko sabihin. Meron talagang ugali. Gaya ng ginawa kong example sa inyo kanina. Halos sumipsip kay BP Sara, ngayon ang atake kay BP Sara. At alam kong kilala nyo itong mga ito. Sabi dito, Angelina, Coach Oli, hindi kami DDS pero deep in our heart, solid Duterte supporters kami. Hindi kami umaasa sa gobyerno pero gusto namin ang pamumuno ng Duterte forever. Maraming sa mga katulad ni Angelina na hindi sila DDS pero supporter sila ng mga Duterte. Maraming salamat sa iyo, Angelina, at sa 10 ng mga kasama mo at sa mga 10 ng mga katulad mo. Thank you po. Tularan ng magandang halimbawa. You are welcome po sa DDS. Tuloy po nating sama-sama ang pakikipaglaban. O, sabi ni Roda, basta kay BP Sara ako, buwisit ang Marcos, lalo na si Lisa Satanas. Oy. Ay, Lisa Bruja. O. Ulitin natin ha, from the start. Ang sinabi ni BP Sara. Dasal mo, attend ka sa SONA. Attend ka sa SONA. Ha? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yan. Ganda mo, BP Sara. And hopefully, matuloy yung mga isang sa mamimiting naming na Duterte next week. Tingnan lang natin, ha? Di namin sure, but hopefully may ma-interview kaming Duterte, isa man sa mga Duterte. Kung wala naman, okay lang. Kung may ma-meet kami next week, sana meron. Kung wala naman, okay lang din. Diba? Sabi ni Alfredo, di talaga atin si BP kasi mga plastic tao doon sa SONA, mga mangga. Kasi alam mo, hindi lang plastic yung mga tao doon. Sa tingin ko talaga, wala talagang lehitimong masasabi si Marcos na totoo. Ako, hindi sa panghuhusga. Pero yung nakaraang taon, wala namang magandang nangyari sa Pilipinas. Alangan naman ang sabihin ni Marcos doon sa SONA ay puro pangit. Hindi gagawin ni Marcos yun. Hindi gagawin ni Bonget yun. Imposible yun. Hindi niyan sasabihin ng katotohanan. So anong sasabihin niya doon? Di kasi nangalingan. Hindi, tanong ko sa inyo, meron ba talaga magandang nangyari sa bansang Pilipinas sa loob ng isang taon? Kasi yun ang sasabihin niya, state of the nation. Kalagayan ng Pilipinas nung nakaraang na taon. Ano bang naging kalagayan ng Pilipinas nung nakaraang taon? Wala. Gumanda ba? Hindi. So wala ding kwenta. Tama o tama-tama? Sasabihin ba ni Marcos yun? Hindi rin. Ano sasabihin niya? May proyekto rito, ghost project. Wala naman. Dagdag na trabaho dito. Meron ba? O wala. Di ghost employee. Pagtaas ng ekonomiya. Totoo ba? O edi ghost economy yan. Puro multo ang mangyayari dyan. Di mo multong bakla kalalabasan dyan. Puro mangga yan. Puro manggagamit dyan. Puro plastic dyan. Hindi sasabihin nun, kaplastikan lang din. Diba? So bakit kailangan umatin si BP Sara? Pero hindi yan ang issue sa lahat eh. Hindi yan yung issue. Ang pinaka-issue sa akin, nagsalita si Sara, hindi siya atin. And that is a very big statement. That is a strong statement coming from the Vice President. Na nililinyahan niya na. Eto. Dito kayo mga sip-sip sa Marcos na mga mukha kayong pera. Diyan kayo. Hindi pwedeng nasa gitna kayo. Eto na. Eto na. Eto na. Eto na. Saan ka? Kay Bonget? Kaya antayin natin. Kasi aatak ulit yan. Kaya ako naaasar. Kasi pag tuwing magsasalita si BP Sara, ang point of attack para gantihan ang Duterte ay Davao at KOJC ni Pastor Kibuloy. Yan ang point of attack. Kaya nga sabi ko, iinit pa ito.
Kaya sinasabi namin, yung ginagawang press conference ng SMNI sa Davao, huwag niyong titigilan. Kasi yaan ang totoong SONA. Yaan ang totoong kalalagayan ng bansang Pilipinas. Yung ginagawa niyong press con dyan sa SMNI. Alam ko marami ng asar sa SMNI kasi hindi nila kayang hawakan sa liig. Kasi alam ko hindi nila kayang gawing tuta, hindi nila kayang posasan ng liig. Yes, maraming vloggers, but SMNI kasi is a mainstream media. Malawak po ang sakop diyan. At SMNI lang ang hindi tuta. Hindi nila mahawak-hawakan sa liig. Maniniwala ba kayo? Bakit tahimik ang media? Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Bakit tahimik ang mainstream media? Ibig sabihin, ginalaw o ginapang ang mainstream media. Hindi ko alam kung binayaran, hindi ko alam kung tinakot, hindi ko alam. Kayo na po ang humusga. Pero kung sakali man na binayaran, definitely, hindi po nabayaran si Pastor Kibuloy. Bakit po? Kasi si Pastor Kibuloy, nananatiling nagsasalita ang SMNI. Nananatiling nagsasalita ang KOJC. Kaya iniipit. Naintindihan niyo po? Yung iba, wala nang balitang tama. Hindi na patas ang balita. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ulit. Kung sakaling tinakot, nagkaroon ng chilling effect, tinakot ang mainstream media. Kaya tumahimik. Ibig sabihin po, si Pastor Kibuloy, ang SMNI, ay hindi natakot. Bakit? Hindi na nahimik eh. Tuloy pa rin ang bakbak. Sa katunayan, nilagyan pa ng gikan sa masa ang SMNI. Kaya nagalit ang gobyernong ito. Kaya iniipit ngayon ang SMNI. Ganyan po ang tinalikurang posibleng alok sa mainstream media. Kaya naman, pag hindi ka tumanggap ng alok, babanatan ka gaya ni Pastor Kibuloy, gaya ng SMNI. Huwag kayong maniwala sa akin. You observe. Totoo ba yung sinasabi ko na tahimik na ang mainstream media o hindi? Kayong pumatunay. Huwag kayong bastang maniniwala kay Coach Oli. Kayo rin ang pumatunay na tuloy pa ba nag-iingay ang SMNI o hindi. I-research nyo, kayo mismo mag-decide. Diba? Kaya, advice namin, tuloy nyo, maganda yung kinalabasan ng press con, nung at magkakaroon ulit ng press con. So, abangan ninyo yan. Tuluyan yan. Kasi, ako naniniwala ako, ulitin ko, nakakaasar man, pero ito nangyayari. Tuwing magsasalita ang Duterte, especially painit na painit itong July na ito, aatakihin ang Davao. Aatakihin si Pastor Kibuloy, atatakihin ang reliyon na KOJC, aatakihin ang SMNI. Yan po ang masakit. Nandadamay ng hindi naman sila yung nagsasalita directly. Kasi, ang nagsasalita naman dito, Duterte. Pero ang binabakbakan Davao at si Pastor Kibuloy. Davao at SMNI. Kaya nga nakakaawa rin ng Davao. Hanggat nakaupo ang administrasyong Bonget, expect nyo na, aatakihin at aatakihin ng Davao. Ngayon, pinagpapapalitan ng pulis. Nangyari na ba yan sa balat ng lupa ng Pilipinas na pinagpapalitan ng mga pulis? Magulo ang Maynila, pinagpapalitan nyo ba ang pulis? Magulo ang Cebu, pinagpapalitan nyo ba ang pulis? Mga probinsya magugulo. Commonwealth magugulo. Quezon City magugulo. Mandaluyong magugulo. Hindi lang naman iisang lugar. Bakit pinagpapapalitan ng pulis? Yung matahimik na lugar, yun ang pinagpapapalitan. Kaya kayo mga taga Davao,
just be ready. Kasi talagang kayo ang tatamaan ng target dito. Hindi nila kaya ang Duterte ng labang patas. Kaya ang babanatan, yung mga maka-Duterte. Ganyan sila maglaro. Madumi pong maglaro. Ang mga insecure kay BP Sara at mga Duterte. Oh, may nagsalita rito. Walang modo mga maisug. Sagutin po natin yung komentaryo. Bakit walang modo mga maisug? Ano pong ibig niyong sabihin? Sagot! Galit ka ako, Choli? Hindi, hindi. Ano? Tagal. Pag di sumagot, i-block nyo na. Ayoko nang antayin.